welcome to Talk with Mitch and Des. I am your host, Miss Grace. At andito po tayo ngayon sa mismong bahay, dito po sa Saikong. Nakaka-proud po bilang isang bisdak. She's really popular po dito sa Hong Kong. So please welcome Anna Rose Author, aka Sexy Beshi ng Hong Kong! Nice to meet you. Thank you for coming. And thank you sa pag-invite po dito sa, oh my God, ang laki ng bahay mo ah. Bahay ni Afam. Oh, really? baka mabash tayo. So, okay lang ba? Itanong ko, ba't Sexy Beshi? Bakit Sexy Beshi? Ang ganda ng tanong ni Ma'am Grace. Actually, ang Sexy Beshi, guys, is inspired by LGBT. Hindi rin po, mukha lang po akong bakla, pero babae po ako. Hindi, inspired talaga siya sa mga bakla. Kasi I love bakla. And why it's sexy? Kasi yung Beshi, di ba? Okay. Kung maririnig niyo yung mga bakla, Beshi! Oh, yes. Di ba? Na nagsimula siya, narinig ko siya kay Vice Ganda. So, na-inspired ako doon yung Beshi kasi Beshi is friendly. And then sexy kasi I used to be like 69 kilo. Seriously? Before. Oh my God. Tapos, Ano ginawa mo? ano lang, basta yun na yun. Exercise. So, doon ako nakilala. Talagang, nag-gain ko yung weight na gusto ko. Tapos, nung nakita ko yung itsura ko from before and after, sabi ko, okay, bakit di ko siya pagdugtungin, no? Then, mega love shoutout pala kay Karen dyan, kabalang. Siya talaga yung, habang nagkakayaking kami, ang storya talaga niyan, nung pumayat na ako, sabi ng best friend ko, sabi niya, Besh, ba't ayaw mo mag-vlog? Tapos, pangalanan natin ng, kasi sexy ka na ngayon. Gumagano kami habang Kasi lumiliit ka na. Oo, habang nagbabangka kami. Bakit hindi natin pangalanan ng sexy? At sabi niya, may bad words pa siya. Ayoko nga nun, baka mabash pa ako. And then, gusto ko yung mga pronunciation ng mga bakla, ng Beshi. Tapos ayun, nabigla na lang, ay, alam ko na, Sexy Beshi. So doon nagsimula, sabi ko nga, ay, okay yun na. Tapos dati, hiwalay yan. Ngayon, pinagdugtong namin kasi nga, nagkaroon ng rules and regulations si Meta na bawal yung mga ganong words na sexy. O sa mga nagbablog dyan ha, bawal yung words na sexy. So, ayun, dinagdugtong namin siya, Sexy So, Beshi. naging Sexy Beshi. Yes, sa tulong ng aking best friend na si Karen Kabalang. Kung nasaan ka man ngayon, I know you are in Hong Kong, magpakita ka naman. Oh my God. Saan ba nagsimula si Sexy Beshi? Sa pagbablog ba? O sa pagkakanta niya dito sa Hong Kong? Kasi, saan ka ba talaga nakilala? As Sexy Beshi. As a Sexy Beshi, yes. Sa pagbablog. Sa pagbablog. Kasi, dati kasi, as I mentioned, dati akong malaki. Hindi naman siya as in kalakihan, pero yun naman chubby-chubby. Okay. Alam mo yun. Tapos nung nag-start ako mag-exercise, nung nakilala ko na si asawa. Kasi alam mo yung mga foreigner. Okay. No, pag foreigner kasi, mostly ang gusto nila yung you taking care of yourself, especially your look. Which is win-win situation kasi parang pag na-achieve mo yung ganitong katawan, parang you're doing it for him at the same time for yourself, di ba? So, parang nasusot mo yung mga gusto mo, na, di ba? No, confident ka na. Yes. So, sabi ko, why not i-share ko to sa pagbablog? Okay. So, yung una ko talagang video na nag-viral. Yes, anong una? Oh, Yes. Gusto ko yung malaman Grabe niya. Oo, way back 20, kasi 3 years na ako sa pag-vlog, no? So, unang-una ko talagang vlog is nag-swimsuit ako kasi confident na ako eh. Tapos, hinarap ko yung bahay kasi namin na yung dagat, di ba? Yes. Pero against the light kasi siya pag nakaganon. May hawak akong dumbbell. Okay. Tapos, nag-swimsuit ako kasi nga, nag-yoga ako eh. Tsaka nasa dagat naman ako. So, ang ginawa ko, binaliktad ko yung camera. Nilagay ko dito sa loob ng bahay. Tapos, nagaganon-ganon ako, ganyan. Parang, nag-exercise lang ako. Umabot siya. Actually, first video ko, umabot siya 3 million. Wow! 3 million views in just one day. Wait, anong taon yun? Ay, pandemic. Pandemic. So, I started in pandemic. Oo. Actually, pandemic talaga nag-start yung pag-vlog. Even the Netflix also as well. True. They all started. So, True. yun yung na-inspire din sa'yo. Yes. Oh, that's Tapos nice. nung na-upload ko siya, hala, umabot ng 3 million. Pero sabi ko,
Tsaka iloy man oy, dagang kayo nag-bash. Oh my God. Oo, ang daming Oh my nag-bash kasi nga, yung outfit ko kasi, Mm-mm. pero tabing dagat kami, kung makikita mo, tabing dagat kami. Kaya nga lang, against the light. So, ang daming bash doon. Ano, ang itim-itim mo, baka pagalitan ka ng amo mo. Paano mo nakokontrol yung emotion mo? Pagdating, di ba, pag nakakabasa kayo ng comment, To be honest, kung makikita mo sa akin talaga, I have very strong personality. So, pero yung unang-una ko talagang pagbablog, unang-una ko nakakabasa ng ganun kasi hindi ka sanay eh. Hindi ka sanay na may mga tao nagsasabi sa iyo niyan, which is social media pa talaga. No? Yes. So, sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ayoko na mag-upload. Kinausap ko yung best friend ko, ayoko na. Nakakatakot yung social media, ganyan. Tapos, parang in-encourage na ako ng ko, ayaw mo niyan, napapansin ka, ganon. Yes, oo. Tsaka, hayaan mo lang. So, hinayaan ko, tapos hanggang sa nakaisip ako, bawat pangbabash nila, binabasa ko siya ng binabasa. Yes, that's For me, para mas lalo akong maging strong. Kasi pinili ko siya na trabaho as a vlogger. Yes. Kaya sabi ko, okay, bring it on. So, binabasa ko na siya. Habang binabasa ko na siya, naisip ko na yung ipa-flash ko yung mga pagbumuka nila. Ito yung nambash. Oh, really? Yan naman ako sa nambabash, no? Oh my God, yung mga bashers yan, no? Oo, dumating talaga sa punto na ganun, Beshi, na talagang pinopost ko na sila. Tapos at the same time, yung mga comment nila, pinopost ko na sila. Pero tinitwist ko sila in a positive way. Like for example, ang itim-itim mo, nakuha mong nag-swimsuit. So ang ginagawa ako, pinopost ko yon, pero ginagawan ko siya ng vlog na ang itim-itim ko daw. Ganun. So, ginagawa ko siyang good vibe. So nag-iisip Yes. ako, how do I make my bashers to laugh? At the same time, I entertain people na gusto ako. That's nice. No? So, tinitwist ko siya kasi negative yun eh. So, how do I twist it into a positive way? Tama. So, yun lang. Binabasa ko lang yung mga comment before hanggang kung sa ano pa ba, na-immune ka na. Kung sa Bisaya pa, na-immune ako. So, murag wala na lang sila. Kiber. Kiber. Oh, di ba? Baklang-bakla, kiber. Oo, baklang-bakla. Kiber mo, Ay, oy. that's No? nice. Then, hanggang sa, pero thank you sa kanila, na-monetize ako. Well, congratulations, by the way. Just skip for a moment. Congratulations. The 3 million followers! Oh my God! Give big hands, guys! Thank you. Oh my God! Thank you. Siyempre gusto ko magpasalamat unang-una kay Lord, no? Thank you, Lord, Amen. kasi for almost 3 years. Actually, hiniling ko lang talaga yan. Sabi ko, Lord, birthday ko na next month, regalo mo na. Kaya na, napa-advance niya, bait talaga ni Lord. No? Oh, So, my. maraming salamat. And of course, thank you sa mga followers ko, sa mga haters ko. Bahala kayo sa buhay niyo dyan. Sige lang, mag-hate lang kayo. Maraming salamat. Wala ako ngayon kung anong meron ang Sexy Beshi kung hindi dahil sa mga totoong nakasuporta sa akin. Kaya, yun. Let's give So, blessed talaga. Kasi sa nakikita ko sa pagbablog mo, ang dami mong tinutulungan ng mga Filipino community dito. Anong behind niyan? May kwento ba niyan? Pwede mo ba i-share sa akin? Oo. Ba't mo binablog? Yes. Yun? Oo. So, inspiration mo? Actually, once na nagbablog kasi, bakit tayo nagbablog is for extra income, di ba? Okay. So, para sa akin kasi, why not also, parang give and take siya. Kumbaga, binibless ka ni Lord kung ano meron sa'yo. So, why not maging, parang, ang hiling ko lang kasi kay Lord i-bless niya ako para maging blessed din ako sa iba. Amen. Diba? So, bakit ko siya binibideo? Simple lang. Sa mga open-minded, ang ma-explain ko is to inspire you. Kung nakaya ko, kaya mo rin. Sa mga makikitid ang utak, o diyan ka lang, ha? Wala akong dapat i-explain sa inyo. Diba? Ganun lang yun. Kasi, doon tayo sa positive eh. I'm doing that kasi alam ni Lord yung sa kalooban ko, bakit ko siya kumbaga,
ina-upload o binibideo. Simple lang, I want to inspire others. Yeah. True. 'Di ba? Kasi 'di ba, gagayahin mo yung iba kung ang mga laman ng platform nila puro issue. 'Di ba? Puro issue. So why not maiba tayo? Yes. Let's yes. inspire others na kagaya niyo ng mga nagsisimula. Ay, ang sarap kaya kasi nasa ano na talaga natin Pilipino na gusto natin tumulong. Pero unang-una, tulungan mo muna yung sarili mo Yes. bago ka tumulong sa ibang tao. So that's Beshi, the you give a charity ba for those people na tinutulungan mo? Or if you don't mind Yes, actually way back sa Pilipinas, yung iba kasi, oh my God, sobrang ang dami. Yung nagpapauwi tayo, yung mga na-stock up sa Pilipinas, sa Maynila, na hindi nakakauwi sa Mindanao. Ang dami, meron tayo tinulungan na pinapunta natin dito sa Hong Kong para magkaroon ng trabaho kasi labandera sa Pilipinas. Nagkaroon siya ng lupa, di ba? Nabigyan niya ng magandang kinabukasan in short yung that's pamilya niya. Kasi as labandera, magkano ang per day? 300. Oh, yeah. Di ba? So, meron tayong na-change na buhay. So, meron din yung yung mga dito sa Saikong community. Di ba, ang dami dito mga nagtatapon sa basura ng mga libro, damit. Mhm. Kinikip ko yan actually. So, binibigay ko yan either sa school or like You mean yung sa Pilipinas? sa buhay Pinapadala ba, mo? pinapakargo ko siya. Oh. So, gamit ko yung cargo dito, then send back sa Pilipinas. So, nagkikip ako ng mga ganun. Mhm. So, sabi ko, ang dami pwedeng i-vlog yung mga positive vlog. So, that's kumbaga para sa akin, I was blessed eh. So, why not ibigay ko rin yung iba sa mga taong deserving. Yes. So, minsan nagkakaroon din ako ng mga mali yung natulungan ko, 'di ba? But that's life. Yeah. Kasi hindi lahat deserve tulungan eh. Yes. 'Di ba? So, but it's a lesson learned Yes. para sa akin na okay, ito pala 'yon. Mhm. So, move on, 'di ba? That's Next, nice. 'di ba? That's So, nice. ayun, bakit siya binablog ng mga vloggers? If I'm not mistaken, kung yun ang purpose ng ibang vloggers, no, na to inspire you guys na kung nakaya nila, kaya mo rin. True. Kasi nasa natin mga Pilipino yan na gusto nating tumulong. True. Diba? So ngayon, andito ako as 3 million followers na alam ko namang umi-income ako. So why not itulong ko rin sa Give iba? and take. Give and take. I cannot save the world, ang daming humihingi. Pero, diba? Pero as a person, no, bilang anak ng Diyos, so at least meron kang nagawang kabutihan. Yeah. Kasi yung pera nakikita lang yan eh. yes. Pero yung pagtulong mo sa ibang tao, habang buhay na nila yan, Mhm. may isip, okay. Kasi grace ang ano ko eh, ang ano ko sa sarili ko, motto ko kasi, ang pagkakaroon ko ng fame ngayon sa industry ng pagbablog, I don't embrace them. Okay. Diba? Sa mga nagbablog po, sa mga nagsisimula, huwag niyo pong i-embrace huwag niyo pangarapin na gusto ko sumikat. Yeah, that's true. Gusto ko sumikat. Huwag niyo pong pangarapin yun. Kasi, kung ang aim mo, kailangan makatulong ako. No? Given na po yung pagsikat. At Yes. pag sumikat ka na, do not embrace fame. True. Why? Kasi doon start lalaki ulo mo eh. Pag lumaki ulo mo, alam mo yung may hydrocephalic na. Diba? So, Nakapag-asawa ka ng foreigner na ano ba yun? Kasi may mga iba kasi na nagsasabi na paano mo ipapagtanggol na hindi ka lang mukhang pera, yes. Kasi meron silang atang ngayon, afam, sagot sa kahirapan. Yes. Kasi some people kasi nagsasabi na nag-vlog lang yan kasi wala yung ginagawa. Yes. Pera lang yan ng niya, walang Yes. tinatrabaho. Pero you have your own business. Of course, yes. Wow. So, para sa akin, hindi po lahat ng mga nakaasawa ng afam is, tawag nito, they just rely, especially financially. Unang-una, hindi ka lumpok. Kaya mong dumiskarte. Tsaka iba, kapag ikaw babae, meron kang sariling income. Kasi ang marriage naman, whatever magpo-foreigner, magpa-Pilipino, ang marriage it's a working of two, not only one. Yeah. 'Di ba? Kaya ang sarap sa feeling na I have my own income. Hindi ka basta-basta na kumbaga na Naluluk down. ng partner mo, especially Yeah. foreigner. Yeah. And to tell you honestly, hindi lahat ng mga nakapangasawa ng afam they're lucky. True. 'Di ba? Kaya wag niyo pong ipagdasal ninyo
no? Sa mga nangangarap dyan, wag lang kayong magdasal na sana magkaroon ako ng apa para Biglang sagot sa- bagsak lang. Diba? Kasi ang ginagawa ng iba ngayon, tinutulungan ka plus the parents, plus the nephew, plus the relatives. Huwag po ganun. Kasi nakakahiya. Nakakahiya bilang isang Pilipino. So, yun, magkaroon na lang tayo ng common sense na ang pag-aasawa, kahit hindi foreigner, kahit anong lahi, i-ano mo yan, ipanalangin mo yan na, Lord, bigyan mo ako ng tamang lalaki o partner sa Yes. akin. Tsaka, I don't want to encourage you. Sorry sa matatamaan kung yun po yung mindset nila na sagot sa kahirapan ng habang. But that's your mindset, I don't care. Yeah, and But, they have their own choices also. diba, it's your choice, it's your life. Hindi kita i-judge. Pero I will use my platform not to encourage young generation, mag-aral kayo. No? Mag-aral kayo mabuti para paglaki ninyo, meron kayong tamang mindset, meron kayong magandang kinabukasan. True. 'Di ba? Kasi pag ikaw bilang isang babae, once na nagkaroon ka ng posisyon, nagkaroon ka ng pera, you can choose a guy. True. Exactly. You are not a choice. You are the one who choose. True. So, ilan ba kayo magkakapatid? Wala. So actually, 6 kami magkakapatid. Ako lang po yung pinalad. Hindi nga. Kaloka ka. Ako lang yung pinalad. Sorry sa mga kapatid. So, andito ba sila lahat? Or ikaw lang andito sa Hong Kong? Ako lang yung talaga nasa abroad ever since. Okay. Oo. So pangalawa ako sa panganay. So 6 kami magkakapatid, 4 na lalaki, then 2 babae. So ako yung pangalawa at ako din po yung breadwinner. So, originally, saan ka sa Pilipinas? So I'm from North Cotabato. Wow! Saya, dira, dyan. Bisdak talaga siya, Oo. Besh. So, Bisdak Bisdak is Jew. atong Beshi. So, may, Sure. So, way back 2014, unang dating ko yun dito sa Hong Kong. But before that, nag-Abu Dhabi muna ako for 6 years. Middle East. Huh? Yes, Abu Dhabi. So, 6 years ako doon, namasukan ako bilang isang katulong. Okay. Ayan, so sobrang hirap kasi ng buhay sa Pilipinas. Mhm. Mama ko labandera, Oh. tatay ko labor. Yes. Di ba? So, ang hirap ng buhay. Ako kasi ambisyosa ako eh. Ambisyosa ako, Grace. Ang taas ng pangarap ko. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito ko. Diyos ko, mamaligya, tagtang ko, mamakiro, tagbaka. Di ba? Hindi pwede. Ilang taon ka noon, Rose? Nung nag-Abu Dhabi ako, nag-release ako. I was 20. So, pagkatapos ko talaga, so nag-aral ako, high school, nag-college ang beshi ninyo. So, may book po ako. May book siya. So, may book ako. So, lahat kami, pinagmamalaki ko talaga yan. Lahat kami magkakapatid, tapos kami ng pag-aaral. And imagine yan, labandera. Labandera, si Mama. Oo. Masaya So, ang nagpapastol, yan yung mga racket namin. Kumaakit ako ng puno para kumuha ng laya, nga kahoy ba? Ano ba yung laya? Dead wood ba para ibenta? Oo. Mga So, dry na. yes, kaya nakikita niyo sa vlog ko, mahilig ako umakyat. Kasi, yun na nga. Nakasanayan Oo, na. nakasanayan ko na. 21 years old. First abroad ko, nag-Abu Dhabi ako. Jai, minalas ako dahil sa unang amo, Jai. Oh my God. Oo, Ano so nangyari? naranasan kong, alam mo, plancha. Oo, kung nakikita niyo yung scars ko to. So naranasan ko yun, first amo ko na, yung namaltrato sa middle. Ilang buwan yun? 2 weeks lang ako actually. Nag-run away ako. Hanggang sa Oh my God. 2 weeks na yun, nag-run away ako hindi ako ng Philippine. Yung, Philippine Embassy? yes, and then doon ko nakita yung next amo ko na tumagal ako ng 6 na taon. Na pinaaral nila ako. Kasi doktor yung amo ko. Pinaaral nila ako ng first aid. Wow. So graduate ambition yung hacks, mas binuo ko, Abu Dhabi pa yan. Graduate best! So, yayabang talaga yan. I'm so blessed, Hana. Naka- nakahanap Yes, ka ng amo another na. amo. So, minala sa sa una, Swerte pangalawa, naman. tuloy-tuloy na, 6 years, hindi alam ng parents ko yan. Oh. So, tinago ko, kasi pasgada kay katuga-tuga kang abroad. Di ba? So, after niyan, umuwi ako sa Pilipinas. After 6 years, hindi na ako bumalik. Sabi ko, gusto kong mag-Hong Kong kasi nga it's easy for us to cross country. Yes, papunta to Canada. Kasi ang ambisyosa nga, So, beshi ninyo, di ba? Gustong mag-caregiver, Oo. Canada. Kasi yun nga yung
ano ko, passion ko. Tsaka dream mo talaga. Dream ko siya. Then ngayon, napunta ako 2014 sa Hong Kong. Okay. 2014 sa Hong Kong, unang nga po talaga Chinese. So 6 months lang ako sa kanila, guys. Oh. Mabait yung amo ko. Tumagal lang ako 6 months. Why? Kasi, ayun na nga, so sobrang dami kong barkada. Barkadista kasi ako. Okay. I'm very friendly person. Yung amo ko kasi, meron silang restaurant, Shanghai, tinatawag ng Shanghai, yung mga nabibenta ng Shanghai. So, ang trabaho ko sa amo ko is mag-release na ako ng morning. Okay. Pag afternoon na, pumunta ako ng restaurant nila para rumakit. Okay, so... So, pag rumakit, punas-punas na ano, pero hindi ako nagsiserve. Mm-mm. Nagkataon yon na nag-serve ako, dahil hindi ko alam, may nagsumbong sa akin. So, nahuli ang beshi ninyo. Okay, minalas siya, guys. Mga besh, minalas na Oo. naman siya sa unang pagkakataon. Di ba niya sa dati, Hong Kong. yes, kasi, yes. Di ba dati, kapag nagsumbong ka ng kapwa mo Pilipino, meron silang 5,000 Hong Kong dollar. Ah, may ano siya. Okay. Kaya pag nakikita ko So, yung barkada mo lang din yun. Ang nagsumbong. I don't want to point out kasi binasa Diyos ko eh. Sabi ko, na-shock ko noon kasi nung wala kasi kami server. So, nung pag-serve ko, hindi ko alam na CID pala. Okay. So, yun na yun. And then sabi ko, akala ko katapusan na ng mundo. Tapos dire-diretso, parang nilagyan lang ako ng takip na Oh my itim. God. Dinipot. Wala, saan ako nito na I was able to call pa yung nanay ko. Una ko talagang tinawagan yung nanay ko. Sabi ko na yung makukulong ako. Dapat masaya lang to. Tingnan nyo, lalong pumangit. Tapos si mama noon, na-disgrasya sa motor kasi syempre galing siya trabaho. Then, Kasi yun ang maririnig niya, di ba, na magulong ko na yun ang yatay. So, yun na yung last conversation namin. Okay. Tapos na-sentensyahan ako kasi as a breach of condition to stay. So, bawal talaga. Syempre, as a breadwinner, kailangan natin extra. And it's a lesson to learn. Yes. Lesson to learn, mga It took beshi. me how many years na mag-share ng life story ko kasi yung makikita natin dito sa Hong Kong, yun talaga yung nangyayari in a true to life na which is nangyari sa akin. So, after noon, sabi ng attorney ko na mag-plead guilty ka na lang kasi kung lalakad ka pa, hahaba. So, instead na 6 months, sinintensyahan ako ng 3 months. So, I was in jail for 3 months. So, ang hirap. Ang hirap ng ang hirap ng buhay sa kulong. Sobra. So, unang ano sa akin, sa lowo. So, sabi ko, Lord, kinausap ko si Lord, sabi ko, kung binigay mo sa akin ito, ihagit pa ko si Lord, bring it on. Ano po yung gano'n, sabi ko, hindi niya ibibigay kung hindi ko kaya. I Yes. almost attempt sa loob na kill myself kasi hindi ko nakayanan yung emotion. Kasi, Diyos ko, alam mo yung butas na makikita nyo lang dun sa loob. Marami ba kayo? Sobra, dami doon din nga. Less ang Pinoy, mas maraming ibang lang. Pero, as in, hindi madali ang makulong. Of course. Emosyon talaga, emosyon yung ano. Kaya kung mapapansin nyo, masyado akong, gano'n. Kasi, yung natutulog ka, mag-isa ka. Diba? So, lahat naranasan ko. Alam mo, nakakatawa sa akin kasi naranasan ko. Kasi nasa kusina ka, magtatrabaho ka kasi doon para may sahod ka. Oo. So, naranasan ko sa kusina ako. Guys, nagnakaw ako ng itlog. Gutom na gutom ako. Nilagay ko sa boots. Okay. Nilagay ko sa boots. Tapos, yung pabalik room na kayo, hindi ko alam, yung boil na itlog pala, habang naglalakad ka, nagbuboots ka, umakyat pala yun. Umakyat pala yun, besh. Hindi mo napapansin. Hindi ko napapansin. Tapos yung security guard sa likod, Samyat-yat Lokaw, yung pag 31169, turn around, sabi niya, pag turn around ko dahil, dalawang itlog talaga lumabas sa boots ko. So, na Bartolina ang beshi ninyo. Oo, parang kang, basta ibang-iba sa loob ng kulungan. Pero, as in, ang aatake sa'yo is emotion. So, ayun na, sabi ko, ayokong umuwi sa Pinas.
sabi ko, mag-refugee ako. So, another 1 month na naman, nung after ng sentensya ko ng 3 months, so sa loob ng kulungan, nakakausap lang ako twice a month. So, natatawagan ko yung pamilya ko. Within 30 minutes lang. Kasi hindi allow yung telepono. Hindi. Tapos, pag may bumibisita sa akin, alam mo yung glass. Yeah, parang yung napapanood natin Yes, true sa talaga Korean drama, yung alam mo yung naghahawakan na lang kayo sa glass. Yes, totoo yan. That's really real. Kasi yung unang bumisita sa akin, kapatid kong babae, si Glory. Hindi niya ako nakita doon. Umiyak sa loob. Masyado akong sinungaling sa nararamdaman ko sa Pilipinas. Saka ako umalis nung nakita ko yung kapatid ko for 30 minutes. Saka ako umiyak. Nung umalis na siya, nakatalikod na ako. Nakaposos ka. Na parang kang kriminal. Pero tinatagan ko yung loob ko. Kasi may tiwala ako sa Diyos. Kaya sobrang thankful ako sa parents ko kasi hinumog nila kami magkakapatid. Mukha lang talaga kung addict, guys. Kasi tatad ka ng tattoo, diba? Tapos hindi mo alam baka Diyos ba. Diba? So, sobrang thankful ako sa mga parents ko kasi kaming lahat, hinubog kami na spiritual. Kaya sobrang lakas ng loob ko. And after that, tinanong ako kung kasi balak ako i-deport eh. Nilaban ko yung ano ko, gusto ko magstay. I want to become a refugee. So, ang sexy version ninyo, I was refugee for 9 years. So, in-apply mo siya? Yes, in-apply ko siya. Tapos, pag nag-apply ka kasi niyan, another 1 month or depende pa kung kailan lalabas yung refugee paper mo. Okay. So, yun po yung 4 ng tupi. Yun ang magiging ID mo. Tapos, habang nasa loob ako, guys, kasi doon ako, hindi ko makakalimutan yun. Kasi doon ako tinransfer na meron siyang view na dagat, pero ito lang yung parang rehas. Habang nag-aantay ka, kasi nga nag-a-apply ka na as refugee. As a refugee, yes. Sabi ko, Lord, mag-iisang buwan na naman ako dito. That was June. And then, June 26, birthday ko, di ba? Tapos sabi ko, gabi, sabi ko, Lord, birthday ko na bukas. Regalo mo na lang. Nung yung nagbabantay doon, yung 6 o'clock in the morning, June 26, kaya hindi ko makakalimutan yan. Mamaya pakita ko yung ID ko sa inyo para maniwa. June 26, binasahan ako, Samyat-yat Lukaw Discharge. Oh my God. Kaya napaka-feeling po sa akin yung birthday ko. Ang lakas mo talaga. Hindi ko Tapos alam mo yung habang lumalabas ka sa kulungan, para ako na-shock. Saan ako pupunta? Sa sobrang dami ng kaibigan ko, naisip lang akong malapitan. Kasi may mga trabaho din sila. Tapos birthday mo, tapos kumakanta ka happy birthday to you. So sorry to hear that. Sobrang ang daming emosyon. Kaya tinatagal ko yung loob ko. Yung beach doon, hindi ko makakalimutan yun. Kasi I have nowhere to go eh. Kasi akala ko pag refugee ka na, yun na yun. Hindi pala, ID lang pala yun. I-apply mo pa yung food and housing. So habang ina-apply mo pa yun, maghantay ka pa. So I was 1 year na pala po natin. Alam yung homeless ka. Kaya nagitirahan ko yung McDonald's sa Central. Inaabangan ko yung mga kumakain ng French fries. Kaya hindi ako kumakain ng French fries, kaya huwag niyo akong bigyan ng fries. It's a birthday mo French fries. In order to survive. Hanggang sabi ko, hindi pwede to. Inaral ko yung habang nagiging homeless ako, hindi ako latado. Parang akong si Dora, backpack lang. Ang ginawa ko, alam mo yung immigration sa One Child, para magkaroon ako ng pera. Hindi ako naging puta, Jessica. So para magkaroon ako ng pera, ang ginawa ko, di ba dati, pag nag-a-apply tayo ng visa,
nagiging magdamag tayo. Yes. Kasi meron silang quota. Yes. Sabi ko kay ate, ako nagpipila sa'yo, bayaran mo lang ako. So, binigyan ako ni ate ng 200 kasi nag-bar sila. Ako nagpipila sa kanya. Doon ko naisip, 200. Pipila lang Diskarte ako. talaga. So, dumiskarte talaga ako. Kaya ginawa ko yun sa 200. Bumili ako ng kape at saka cups. Kape at saka cups. Sabi ko, kung didiskarte ako nito, magbibenta akong $8 na kape. Basta ginagawa ko lang, doon sa immigration kasi, di ba mayroong 7-Eleven? Pagyaw, can I have hot water? Pero hindi niya alam, binibenta ko. Binibenta ko. Tapos sabi niya, kanina kapag kuha ha. Kasi ang goal ko, makabili ako ng thermos. Yes. Yung initan, hanggang sa nakabili ako doon, hanggang sa tumitinda na ako ng kape, diskarte talaga, nakakapagpadala na ako sa Pilipinas na hindi nila nahalata. Oo. Hanggang sa sabi ko, diskarte, napunta ako ng Central, ang daming Pilipino. Inaral ko yung pagkikilay. Yes. Kaya si Kilay King dyan, bago pa yan. Shout out kay Kilay King. Oo. Yan talaga, naghubog din sa akin si Kilay King. Tapos sabi ko, bakit di ko aralin yung pagkikilay? Kaya naniningil ako 20-20. Sa Kaya pagkikilay. pagkikilay, yung razor. So, ibig sabihin, every Sunday, may kita ka. Hindi na every Sunday, everyday, kasi Wow! malaboy-laboy ako Wow! eh. So nakakapagpadala ako. Hindi talaga halata, akala mo. Wow. Presidente na, akala mo na, spooting na, ano, wala, hindi mo talaga umaya. Pero umuwi ako pa rin sa McDonald's, naging matagal ako sa McDonald's ng Central. Di ba may underground yan eh. So, McDonald's kasi 24/7 guys, pwede ka matulog. Alas 6, gigisingin ka nila. Kasi 7, bukas na sila. So, ilang buwan yun? Talagang tumagal siya all in all ng 1 year. Oh my God. 1 year talaga. Tapos doon na, nung na-aprobahan yung housing ko, na-aprobahan yung food ko, naging minimize siya. Nakita ko naman yung gandara na siya. Ganda. Sa worldwide po yan guys, second floor, dyan talaga ako tumagal. So, naging kargador ako dyan sa mga, alam mo yung cargo, nagre-repack ako ng mga, Yes. ng Mga boxes. box. And then, hanggang sa nagkaroon ako ng chance na magtrabaho, illegal yun ha, na maging sales lady sa isang beauty products. So, okay, sa mga nakakakilala sa akin before na maputi yan dati kasi tinatry ko nga yung mga products. Halos pati yung buti, lulukin ko na eh. Para puputi lang kasi nga morena na ako. Tapos, di ba tayo gusto natin diba? So, ayun, sa 5 years din ako doon hanggang sa nakilala ko ang networking. So, discarded talaga. Discarded. So, I was refugee for almost 9 years. So, hindi ko nakita yung pamilya ko for almost 9 years. Tapos, nag-attempt ako na papuntahin si mama at si papa. Nung 7 years pa lang ako as refugee. Yung na-hold sila ng immigration. Oh my God. Yung inito yung parents mo, yung luluhod ka sa airport na palabasin lang sila kasi gusto mo makita. Hindi mo nakita, hindi mo nakasama ng ilang years. Ilang taon. Tapos mahuhod ng immigration. As in, lumuhod talaga ako dun. Sabi ko, palabasin nyo lang. So, ibig sabihin, andito na sila sa Hong Kong and Vietnam. That time, pero airport Airport lang. lang. Hindi ko alam kung anong dahilan. Siguro, hindi ko alam kung close ng Hong Kong talaga. As a refugee, hindi ka pwede Yes. bisitahin. Baka mag-refugee din yung parents mo. Nanaawa ako sa parents ko kasi tanda na sila. Tapos, syempre, kapapa pa ako. Hindi sila nakapasok first time. Kaya sabi ko, nag-decide na ako umuwi. After that, sabi ko, sa tuloy-tuloy na yun, nabalitaan ko yung step brother ko, nabaril. Hindi ka makauwi. Alam mo yung daming birthday, Pasko, New Year. Ang dami ko na-miss for almost 9 years. Sobrang hirap kasi as a refugee, para ka na rin, hindi ka kasi pwede mag-travel, guys. Parang ka lang nakakulong. Naranasan ko yung babuli na yung may mabarkada ka na
Nag-travel tayo ng Macau. Tapos yung ID mo, 4 na tupi. Wala kang passport. But I'm so proud sa'yo, Rose. As in, di ko ma-imagine yung paghihirap mo. Sobrang thank you na hindi ka nagdalawang isip na i-share sa amin ito ngayon. Kaya it took me a lot of year talaga, guys. Kaya nung time na yon, nung nagbabalak na ako, ayoko na, gusto ko na umuwi. Nabibis ko na yung pamilya ko. That time naman, dumating sa akin yung foreigner ko. So, That's the blessed one. oo, na, pero hindi pa yun kasi nung first namin nag-meet up, dito yan sa pier ng Saigon. Okay. Nagliwaliw ako, sabi ko. Oh, may time pa siya magliwaliw. Oo, sabi ko, ready na ako umuwi. Ready na ako. So nagliwaliw ako dyan. Tumitingin ako sa pier ng mga isda, ganyan. Tapos, pero bago niyan, nag-run muna ako. Akala ko sinusundan niya ako. Kasi pareho kami ng Strava eh. Okay. Hindi ako sinusundan, nagra-run din siya. Tapos nung nasa pier na ako, sabi ko, nandito rin siya sa likod. Diba? Sabi ko, parang sinusundan niyo, hindi pala. Tapos nung nagkatinginan lang kami. Feeling mo lang. Oo, feeling ko lang. Haba ng hair. Haba ng hair niya. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Kasi umiiyak na ako kasi I was ready na kasi na sabi ko. Ready na ako na i-give up ang home ko. Dumating ako sa punto na, uy, mag-fix marriage ka na lang. Kasi nga, single ako guys. Wala akong anak, wala akong asawa sa Pilipinas. So kaya ko mag-fix marriage kung gustuhin ko lang. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Tinry ko, pero tinakbuhan ko lang yun. Tinakbuhan ko yung Chinese. Kasi hindi talaga kaya ng konsensya ko na may kasal ako dahil lang for the sake of ID. Yes. And that's me. So, sabi ko, di talaga siguro para sa akin ang home ko. So, I decided na umuwi. So, yung time na yun, in-approach ako ni Afam na, bakit ka umiiyak? Doon nag-start. Then, parang ang komportable ko sa kanya na umiiyak ako. Sabi ko, I will miss home ko. Why? I'm a refugee here, sir. Ang ano ko sa kanya, alam mo yung, I'm a refugee, I lost my job, ganyan. Parang ang gaan ang loob ko sa kanya. Tapos sabi niya lang, would you like a coffee? Oh. Yun na, doon nag-start. And then, lahat sinabi ko sa kanya, nung status ko, parang ang komportable ko. And then the next day, sabi niya, pwede ba kita makita ulit? So that was February 3 kami una nakita, then February 8, gusto niya ako i-meet up. So nag-meet up kami, chill lang, alam mo yung coffee pa din, dito pa rin pinuntahan ko siya sa Saigon kasi hindi ka siya mahilig sa city. And then, sabi niya, may kadate ka ba ng Feb 14? Oh, wow. Sabi ko, wala. Timing. Timing. Tapos, sabi ko noon, wala akong kadate doon. Wala akong kadate din. Sabi niya, ako nalang kadate mo. Ganon. Tapos, ang bilis. Ang bilis ng pangyayari. Tapos sabi ko, parang ang bilis. God is so good. Di ba? Sabi ko, I want to get to know him. So, inopera niya ako, 1 year pa lang, nung naalam niya yung sitwasyon ko, inayawan ko, ang haba ng hair mo, no? Inayawan ko yung marriage. Kasi, Anong oo, mo? tinrangka ko siya, sabi ko, if you wanna marry me, I want you to marry me because you love me, not because of my status as a refugee. Okay. So, So, kasi akala mo, naaawa lang siya sa'yo. yes. So, it took me 3 years. Talaga? Yes, it took us 3 years. So, 3 years, nag-propose siya. And then, after a few months, pakasal kami. Oo, so nagpakasal kami. Tapos, yung kasal namin, kasi naging palaboy-laboy ako, di ba? Tinitignan ko lang yung peninsula dati. Remember the peninsula? Alam mo yung Pier 6? Yeah. So, natatanaw mo yan by K11, di ba? Yes, yes. Natatanaw mo yung peninsula. Tinubukong umihi dyan, guys. Hindi ako pinapasok. Tapos, hindi pala yung ganun. Kasi the peninsula pala, hindi pala yan. Kasi, ano yan eh, the most expensive na, Yes, ano no, yes. not to brag, the most expensive hotel in Hong Kong. And then, ito, pinapasok. And then, out of nowhere, dun pala, ako ikakasal. Wow. So, doon kami kinasal ni Afab. Tapos, nung nasa 21 floor na kami, nakita ko, sabi ko, hala, yan yung pier kung saan ako naglalatag ng aking, Oh my God. ng tent. Kasi nagtitent nga lang ako, tapos nilalagay ko lang sa bag ko.
Tapos habang binibag-upan ako, tanaw ko siya. Sabi ko yung laro ng buhay ba? Tapos sabi ko, babe, I used to sleep there. Tapos yung prenuptial ko, doon pa talaga sa Pier 6. Kaya kung makikita ninyo, meron akong isang yan sa Pier 6 yan. Diyan Pwede ba nating makita? actually, meron siya eh. Wait lang guys ha, ipapakita natin yung kung saan siya natutulog. Yes. Hindi ko makalimutan to kasi dito talaga. Oh my God. Eto guys, etong picture na to, yung background niya, dito siya natutulog nung refugee pa siya. Yung palaboy-laboy Yung ka. palaboy-laboy pa siya. Tapos Oh yung my God. sinasabi ko sa asawa ko, hindi alam ng asawa ko. Tapos, yan pandemic. Kaya parang Okay. kami lang, kami chill lang. Di ba, bawal pa yung Bawal pa na, lang. yung sobra kayo sa 4. Kaya yan yung story niyan. What a meaningful life. Sobra. Kaya, sobrang blessed pa din, despite. Kaya yun, being a refugee, hindi ba din? Sobrang hindi ba And din? God is so good. Sobra. Nung kinasal lang kami, syempre, ilalagay na yung mga papers mo, ganito ganyan, magiging dependent ka na. So, mabilis siyang na-aprobahan. Pero that time, parang may exchange. Bakit? Pinamatay yung tatay ko. Hindi pa lang ako naantay. So, 2 months lang yung pagitan ng papers. Alam mo yung tatay mo na nakuwi ka na. Kaya parang ang sakit kasi 3 years parang exchange. So sabi ni dati, uwi ka na na. Yung nagbibideo call kami, nasa hospital siya. Sabi ko pa, content na. Lalabas na yung dependent visa ko, so makakauwi na ako. Hindi niya naantay. Talaga bumitaw siya. Kaya lagi ko iniisip ko yun, parang slowly matanggap ko, papatawad ko. Parang mini-blame ko kasi sarili ko na, kasi ambisyosa ka na. Pero I'm dreaming for my family and of course for myself. Kaya nung nawala si Papa, sabi ko, parang, what for? Ano yung pinaglalaban ko pa? Kaya ginawa ko doon, nagmamakaawa ako sa immigration, na pauwiin ako, kahit refugee pa ako doon kasi hindi mga lumalabas yung ng papel. Ayoko na. Tapos ang pinakamatagal pala nila yung process is 2 months. Kailangan naman i-credit ko si Papa na. So sabi ko, ang tagal ng 2 months. Whatever it takes, uwi ako. Hindi ko na rin nantay yung pagiging dependent visa ko dito. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, sabi ko kung alam ko lang na pwede pala mag-antay sa Pilipinas, umuwi na ako, pero hindi sa akin pinaalam na pwede ka pala umuwi. Kasi mas lalong matatagalan eh kung nasa Pilipinas ka. Kasi walang mag-a-update. Yes. So, So, nakauwi ako, hindi pa ako talagang totally naging dependent dito. So, hinatid ako ni asawa. Totoo po yun guys, na pag sa airport kayo, meron po kayong bantay. Akala mo kriminal ka. Pero ang bait ng asawa ko, lagi niya sinasabi, I don't want you to touch my wife. I want you to just casual lang. So nag-casual yung mga CID. Na pag hinahatid ako sa airport, alam mo yung asawa ko, gusto ko casual lang kayo. Casual lang yung nagbabantay sa akin, ayoko siyang pinupusasan. So, walang posas po yun guys, yung mga nagsasabi na pag mag-uwi yung mga refugee,
pupusasan. Hindi po yung totoo. Okay, so let me hindi po clear that. Yes. Yeah. Meron lang po siyang bantay. Okay. So, baka kasi hindi ka pupunta sa aeroplano, ganito ganyan. So, bantay lang po yun. So, napaka-ano ng asawa ko. Split kami ng asawa ko kasi iba yung immigration ko eh. Pero yung asawa ko, tense. Where's my wife? She's okay, sir. She's okay. So, yung kinuha nila sa akin na ID at passport, for almost 9 years, saka ko siya nakita. Sabi ko talaga, what's the meaning of this? Alam mo yung parang, sabi ko, grabe, for 9 years, ngayon mo na nakita yung documents mo. Parang naging tao ka, kasi may documents ka na. Parang nabuhay ka ulit. Yes! So habang nasa aeroplano ako, papuntang Davao, paglapag ko, after almost 9 years, pag hindi nakauwi, parang naanigan ko yung tatay ko sa airport. Masaya yung mukha niya. Parang winelcome ka. Alam mo yung hug ng pamilya mo, yung mga pamangkin mo, dami na dati. Isa lang. Grabe yung moment na yun. At ang pinakamasakit yung pag-uwi ko na kasi pinalibig ko si Papa sa bahay lang. And Papa is the last person na pwede ilibig in your own land. Alam mo, hindi mo pag-akpag na feeling ko 12 years na siyang wala. Sobrang sakit yung habang bumahakbang ka. Nakikita yung pagtun talaga. Yung tao na malakas sa'yo ng loob. Yung tao na praise sa'yo na sobra. Forever, hindi mo na makikita. Kaya lagi ko i-encourage yung mga kapwa ko, OFW. Kung may magkakataon ko umuwi. Umuwi ka. Ako kasi wala akong choice. Yung punto ni Papa, sabi ko, dito ako kasi alam ko, nagkamali talaga ako ng desisyon na bakit kailangan ko umuwi. Pero hindi ko alam ang taas ng pangarap ko para sa inyo na madala kayo sa ibang bansa. Eh, sabi ko sa kanya, gusto ko makabalik doon kasi gusto ko makuha yung mga kapatid ko. Maranasan man lang nila. O, doon talaga yung abroad. Na hindi sila nagtatrabaho. Kundi, nababasyal sila. So, kamusta si Mama? She's okay. Yun, mag-diet ka. Kasi sexy na siya. I think, ito na yung time na huwag mo nagsisino sa sarili. Alam mo yun, isa rin sa reason na inspiration mo siya. Yes. Kaya nahihirapan kami. Actually, sabi ng asawa ko, after ng wedding namin dito, kasi that was pandemic, tapos refugee pa ako. Once na lumabas yung dependent visa, nakaplano talaga lahat sa Pilipinas. Kaya para sa akin ngayon, 3 years na wala si Papa, parang nahihirapan ako na, alam mo yung sa lahat na magkakapatid, ikaw yung kakasal sa Pilipinas na wala tayo. Kaya, kasi si Papa, mapapansin ko yung picture niya. Sinabi nga na, binada ko yung ilong pa eh. Kaya guys, kaya ayaw niya magpanitoke. Of course. Oo. Of course! Trademark yan. Wala kayo Trademark. dyan. Iwan parang kulay, kaputi-puti, nag-atay. So, yan siya yung Tapos, after a month doon, lumabas yung dependent visa ko while I'm in the Philippines. Kasi talagang nilaban ni asawa. Alam mo, sobrang pasasalamat ko sa asawa ko. Sobrang pasalamat ko kasi binago niya yung buhay ko as ako bilang tao. Ang dami niyang tinrain sa akin. Hindi lang emosyon, hindi lang financial, yung paghandle ko ng financial ko. Kaya, alam mo yung, sabi ko, kaya yung pinaprivate ko siya ba? Kasi yung iba ngayon, afam na nandun na sa nila, kaya siya talagang inaalagaan ko yung image niya, especially his work. Kaya,
I-bash nyo lahat kung lang asawa ko. Yan yung, At he's so supportive, ha? very supportive. Ang lawak ng pag-iisip. Kaya I'm so lucky kasi yung hiniling ko sa Diyos na kahit Lord, hindi na mapera, okay lang. Kahit hindi masyado ko, package din naman yung binigay niya. Oh, yes. Diba? More on travel. And you're so blessed, ha? A lot of project. May nabalitaan pa nga ako na you have your a new release Oo. sa, ano mo yung kanta? Yes. Yung paasa. Yes. Sa mga paasa dyan, ilalabas na natin to. Yan. So, kaya kung mapapansin niyo po guys, lahat ng ano po ngayon, ang dami din sabi, ba't ayaw mo mag-full time? Kasi pag residente ka, ang laki ng sahod. Yes. Which is malaki naman talaga. Pero sabi ko, ayaw ko na sayangin another 9 years of my life. I'm done with that. Gusto ko mag-travel around the world. Kasama yung asawa ko. Yeah. Kasi he's my best friend, he's my partner, he's everything to me. And may kakontentuhan na ako, hinihingi ko sa vlog, hindi naman ako naging pabigat sa kanya, diba? So, yun na yung balak namin, then we're trying to have a baby. So, yun na lang yung kulang. Yes. Kasi sa Hong Kong, nabataming travel hanggang sa pinurso ko yung pagbablog ko. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan na magkaroon ng mga part-time. Kasi ang pagbablog, hindi ko habang buhay yan, guys. So habang umi-income ka, invest. Invest something na yung pera nagtatrabaho para sa'yo. Hindi ikaw nagtatrabaho para sa pera. So ayaw kong kaya yung iba na nakapag-asawa ng foreigner o nakapag-asawa sa Hong Kong, they're very workaholic. I want to spend time sa partner ko. I want to spend time with my family. Kaya most of the time, bubuli ako sa Pilipinas. So next month, uwi na naman ako. So, gusto kong bubulin doon yung mga na-missed up ko sa pamilya. Aabangan namin ngayon sa mga bagong project. Yes! So, ang dami actually. So, excited ako dun sa 2 songs. Oh, you have 2 songs? Yes, yung Paasa Ka. At the same time, yung ang buhay ng OFW dito sa Hong Kong. Kaabang-abang yan. Yes, Kaabang-abang. sobra. They a lot of invite you sa mga event. Yes, ang dami nila. So, meron ako ngayon na advertisement, which is yung Katay Travel. Meron pang isa ngayon sa Smart Tone. Okay. Yes. And That's the Sexy Beshi perfume. So, ito po yung kaunang kong products ng mga kabeshi. Oil base po ito. thank you so much. Thank you, Grace. Thank you din. Sobrang na-amaze ako na pinagkatiwala mo. Oh, Pinagkatiwala mo sa Mitch and Mix na yung kwento mo for the first time. Kasi, of course, lahat ng followers hindi alam yung kwento mo. Yes. Kasi ang daming nagtatanong na, sino ba yan? Ano ba yung ba? Katulong ba yan? Hindi Oo, nila ang alam dami, eh. oo. Katulong ba yan dito na nag-vlog? Oo. Hindi nila alam na you're a resident. Oo. At ang pinaka-ano is hindi nila alam na ganun kalalim. It takes for me like 6 years kasi 6 years na kami asawa. Sabi ko, ready ba ako? And I'm Kasi, so proud. Parang feeling ko kasi ayoko ma-judge. Yes. Yung natatakot ako. Kaya lang kasi may nakikita ko ngayon sa social media, ang daming mga nagpapakamatay because of depression. So, in my story, baka mayroon ako maisalba. Yes. Doon na nasa depression na why? Minsan kini-question natin yung Diyos na Lord, bakit ako? Ang dami naman dyan. Lagi natin ko na-question siya, no? Pero instead na questioning Him, Lord, salamat. Kasi lalambing siya sa'yo, kaya kanya sinusubok. True. May Diba? naman eh. Diba, pag once nilalambing ka niya, bibigyan ka niya ng pagsubok, ano sasabihin mo, Lord, parang awa mo. So, Lalo nababangkin parang- natin siya. Yes, parang hindi mo na siya pinapansin. Yes, gusto niya ng relationship sa iyo. So, hindi naman kailangan na all the time sumasamba ka, di ba? Hindi, no. Kailangan may good relationship ka lang kay Lord. Kasi, dalawa kasi dapat pinapakain natin grace may una, physical and spiritual. Yung mga tao na sa paligid mo, yan sila, by the end of the day, kung ano yung mga sinusubok ka ng panahon, by the end of the day, ikaw at ikaw pa din ang sinusubok. And then now, and I'm very proud to myself, kinupinto ko na lang siya. I'm so proud of you. Kasi nalagpasan ko siya. And I know,
I believe na habang may buhay ka, pero pagsubok, karugtong yan. And habang sinusubok tayo, doon tayo become a better person. Kaya, magpasalamat ka na may pagsubok ka kasi mahal ka. Tsaka naglalambing siya sa'yo para maisip mo na mayroon siya, buhay siya. Dahil iba-iba tayo ng mga religion, but iisa tayo ng belief. We believe na mayroon. But is different religion, pero we have the same belief. Diba? So, ganun. So, sa mga almost giving up na dyan, pag narinig mo yung kwento ko, sana na-inspire. Ang dami mong na-inspire. 3 million. And they all listening for your story. Kami ng moment din natin na iyak. Oh, yeah. Naiyak din sila. But thank you so much. Sobrang thank you, Beshi. Sobrang thank you. Kasi, alam mo yun, hindi ko ma-imagine na share mo lahat sa amin. Yes. Alam mo yun. Oo. And we are so proud of you. And Sobrang. sa lahat ng manonood nito, alam kong magiging proud sila sa'yo. Thank you. I hope, kasi yan lang naman yun. Hindi ko siya ikukwento para kaawaan niyo ako, guys. Yeah, of course. It's Ikukwento ko siya inspirational. para ma-inspire ka. Kasi I know, bilang domestic helper, bilang OFW, kahit anong status natin, buong mundo na OFW, alam ko nararamdaman